pumunta sila sa Dubai. And in just 2 months, in May and June 2021, nakabili si Lynn ng dalawang property worth 1 billion pesos. Yung galing ng Rappler, no? 1 billion pesos. Biruin mo, puhunan nila 1 million, tapos lipad ng Dubai. Nakabili na ng worth 1 billion pesos. Baka pera ng Pilipino yan, ha? Oh. Ang isa sa mga villa na yon, naging co-owner si Yang. Nabenta rin nila agad at kumita pa nga sila ng 317 million pesos. Ang naipuhunan yung pera ng mamamayang Pilipino, ah. Alam nyo, wala namang mali sa pagbili ng property. Kung mayaman ka, go. Gastusin mo yung pera mo. Ang tanong lang naman, paano ba nila kinita ang perang to? Baka sa formally. Baka kickback doon. Na tayo ho, hindi na magkamayaw kung paano uusad yung ating buhay, kung paano magtatrabaho at kikita, tapos sila nagpapakasasa. Baka doon sa formally. Imagine, napakaliit yung kapital, tapos isang taon lang, may 8 billion ka na. Diba? Tandaan nyo ho, kung magkano yung kapital, mga bossing. No? Tapos, pambuong Pilipinas, ang lakaran nila. Substandard nga daw yung ilang sinupply nilang face mask at face shield. Tsaka Parang meron din ako kilala dyan, no? Noong mga panahon ni dating Pangulong Duterte, ang daming yumaman. Ang daming yumaman. Di ba? Yan, mga diskaya. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, mga diskaya, di ba? Kailan daw sila nag-umpisa? Lalo na sa mga flood control, 2016. Oh. Sino pa ang mga yumaman nung panahon ni dating Pangulong Duterte? Marami ho, mga kababayan. Eto, tingnan mo, eto, palatan, ayan. Yang dalawa na yan. Oh, parehas Chino. 1 milyon ang kapital, pero nakakabili o after 1 year nakabili nung is worth na 1 billion ho na property sa Dubai. Sino pa? Madami ho, mga kababayan, sandali lang. Kasi inisa-isa ko yun. Habang yung bago ko matulog, mga boss chipamo, sir, inisa-isa ko yun, oh. Na nandoon, ang dami. Parmali scandal. Iyo ba? O, tuloy. hindi natatapos yung issue sa kanilang dalawa. Kasi nung may inismuggle na Shabu sa Pampanga last year, parang may bakas pa rin daw sila. Dahil interlocking yung directors ng mga kumpanya. Yung Golden Sun 999 Realty Development, ang niyari po nun, si Rose Nono Lim, si Edith Taiyang, Jack Yang, at yung Edith Taiyang naman po, Jack Yan, nakakonect po yan sa Empire 999. We try to get the side of Lynn and Yang. Sabi ni Sal, 40-17, no hope this week. I-file na case versus Dissens, the senators. Oh, like, sabi ni sa mga senators, malapit na ho talaga. Through their lawyers. Pero kung ang House Quadcom na hindi nila sinasagot kami pa kaya, hindi na namin sila kaya mapakontempt diba? And as usual, nakaalis Ganda si Lian Buwan, ano? Maganda. Nagagandahan ako sa kanya. Tagal kong hindi nakakanood na live, sabi ni Ma'am Bibang. Oh, diba? na sa bansa. And mind you, this network of Yang and Lin is just one corner of a big universe of shady networks na foreigners daw ang nagpapatakbo. Well, it's more fun in the Philippines na naman, diba? Pero ikaw, kaya mo pa ba? Oo naman. Ano ba gagawin? Ano ba nagagawin natin? Anong kaya ko? Oh. Ramadan tayo sa chat app. Download mo na yan. Oh, okay. Pero yun lang napansin natin, puro checkwa. Sabi naman BG Badiola, puro checkwa. Yung mga kasapaka o yung mga ng karton. Mga galamay ng karton. Mga bossing, kaya ko pilit at laging pinapaalala sa inyo, yung sinasabi ko na 1 million lang ang kapital at ang gusto o na i-deliver buong Pilipinas, eto ho mga kababayan, may ganyang estilo din daw ho. At hindi ho sa akin manggagaling at uhulaan ko ha. Manggagaling ho, mga boss chipamo sir, kanino? Kay dating Manila Mayor Lito Atienza. Oho, may Pilipino, may Pinoy na ganun din ang estilo, mga bossing, base po kay kay Lito Atienza, na
1 million din daw yung ipinakitang pinaka ano tawag doon? Pinaka kapital pero pambuong bansa ang nais. Sino daw ho? Pakinggan nyo ho. Nag-apply yan. Ayun ho. Nag-apply daw. Oh. Nag-apply yan. Pinasok agad sa Committee on Franchises. Dahil ang posisyon mo nun ay Deputy Speaker ni Speaker Lord Velasco. I had a way of getting involved in all the committee hearings. And pinakikinggan yung application ni Leandro Lerice, ay kasama po ako ron. Oo. Yan ha, hindi nyo pwede sabihin, oh, epal, lumi-epal, laos ka na. Hindi nyo pwede sabihin. Kasi mismong kasama siya doon nung nagpapasa o humihimok ng prangkisa itong si Leandro Libiste. At ang napansin niya nga daw ho ay Ako po yung kanyang mga application papers. 1 million piso lang po na ng kanyang o 1 million piso lang ang puhunan. Tapos ang pangako para sa buong Pilipinas. korporasyon. Immediately I objected. Sabi ko, ano ba ito? Ito ba'y biro? Nag-a-apply na magbigay ng elektrisidad sa buong Pilipinas. Ang isang kumpanya ang puhunan ng 1 milyon. Saan pupunta yung 1 million, no? Di ba? Sabi ni Ma'am Eva Punsalan, hello Mark Ramos. O, hello din po sa inyo, Madam. At Cresandro Sasot. Biruin niya. At nung nireject niya daw ho, ano ginawa? Kaya, agad binasura ko. Pero binago agad yung application papers. Nilagyan ng 1 bilyon puhunan. Kaya ganun pa ho, mga kababayan. Yung napansin mo na, 1 milyon, duda ka na eh. No? Saan pupunta ito? Saan makakarating 1 milyon ito? Tapos pambuong Pilipinas ang trip. Duda ka na eh. Kumbaga, pagka biglang pinalitan nila, kagaya ng sinasabi niya, bumalik daw yung request, 1 bilyon na, parang hindi ka na maniniwala eh. Di ba, mababasura at mamabasura mo na din ulit yun eh. So, saan natanong ko, saan ko muna 1 bilyon? Agad binasura ko. Pero binago agad yung application papers. Nilagyan ng 1 bilyon puhunan. Bilyon, bigla. Ang layo ho ng 1 milyon sa 1 bilyon. Kailangan mo ng 999 million, no? And 999,999 pesos and 999 cents and 99 cents, no? Bago ka makarating ng 1 bilyon ho. Pero yun, dami nun. Oh. So, saan natanong ko, saan ko muna 1 bilyon? Si Leandro Leviste, hindi pa siya congressman noon. But he was the son of Senator Laurel Legarda, who was the one lobbying very strongly for the approval of the application. Saan kaya? Tanong natin sa Billionaire News. No? Oh, hindi kaya naaprobahan yung kanyang prangkisa ay dahil kay Mami?